Hindi pa matapos at sa halip, patuloy pong pinag-uusapan itong statement ng mag-amang Duterte, former President Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Okay? Kaugnay po dun sa sinasabi nilang marahas na ginawa daw ng Philippine National Police dun po sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay Kibuloy at 5 pa niyang kasamahan. Kaya pinag-uusapan ito hindi lang ho sa mga professional na mga tao, kahit ho sa mga barbershop, palengke, social media at yung masang Pilipino. Kasi ho, yung iba naniniwalang tama daw yung sinabi ng mag-ama, pero sa akin pong monitoring, lalo na sa social media, majority ng comment ng mga tao dito at sa abroad, hindi nila nagustuhan ng mga statement ng mag-amang Duterte. Kasi ang paniniwala ng mga tao, karapatan ng mga pulis na mag-issue ng warrant of arrest. At nakita nga sa video na ang pulis ang hinaras ng mga member ni Kibuloy. Hindi naman yung member ni Kibuloy. Kasi nga, yung pagbomba ng tubig, mina-recover na mga patalim, mayroon pang local na made in Davao yatang baril, at yung paggamit ng mga bata, parang human nga nakaprot dun sa pagpasok ng mga pulis. Yun po yun eh. So ang pinagtataka, kahit ako, nagulat ako dyan, kasi Vice President Sara Duterte, taga-gobyerno yan eh. Alam niya na tama yung ginawa ng pulis, pero sa halip na sinuportahan yung pulis at nanawagang mag-surrender na lang si Kibuloy para maiwasan na ang gulo, baligtad pa. Kinampihan pa si Kibuloy. Yun namang dating Pangulong Duterte na abogado rin at na dating Pangulo, alam niya ang trabaho ng pulis, sinabi niyang overkill. Ang debate talagang matindi tungkol dito. Siyempre, pinagtatanggol siya ng mga DDS, pinagtatanggol siya ng mga DDS vlogger at Kibuloy vlogger. Pero siyempre, yung nakakaintindi ng trabaho ng pulis, hindi sila pinagtatanggol. Kasi kung ang mag-amang Duterte ay nanawagan na lang na mag-surrender si Kibuloy at harapin ang kaso, mas katanggap-tanggap ng kahit na sinong sektor ng mga Pilipino. Kasi yun naman talaga ang dapat gawin. Dahil court order yan, nasa korte ang kaso. Hindi naman pwedeng taguan ng taguan yan. Hindi naman pwedeng daanin sa karahasan para huwag mahuli at hindi magpahuli. Hindi masamang president, hindi magandang president at hindi magandang halimbawa bilang leader ng isang relihiyon na nagpapakilalang anak ng Diyos tapos hindi sumusunod sa Philippine law at court order. O paano papaniwalaan? Ayan ang mga debate at argumento. Ito ng mga mag-amang dating Pangulo at kasalukuyang Vice President ay parehong abogado, tinatanong din nga sila, bakit mas kinampihan pa ay yung akusado na huhulihin kaya may warrant of arrest kaysa sa mga pulis na nagpapatupad ng batas at court order. Ayan, okay? Any comment, reaction sa bagay na hindi matatapos? Mukhang mahaba pang usapan ito hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy. Hanggat hindi siya nagsusurrender, mahaba pang usapin ito. At habang pinag-uusapan ito, ang damage ay na kay Kibuloy at sa kanyang grupo. Hindi sa gobyerno, hindi sa pulis. Okay? Sige lang, comment po kayo. Related sa balitang ito, totoo ba yun? Kahapon pa, isang araw pa ako nakatanggap ng mga information mula sa ating mga kaibigan din, galing sa loob at labas ng Kingdom, loob at labas ng Metro Manila. Totoo ba na yun daw po, kaya ako nagtatanong lang yun daw pong mga kalalakihan na member ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy na naka-assign sa mga probinsya, lalo na yung mga kalalakihan, ay pinauwi ng Davao. Lalo nung bago nagkaroon ng operation at kahit ngayon, pinagre-report daw sa Davao yung mga kalalakihan na naka-assign sa mga probinsya. Yung iba nga na nasa sa abroad, especially sa Amerika, alam ko nandito na ho sa Pilipinas. Pero bakit yung mga nasa sa Luzon or parte ng ibang lugar dito sa ating bayan, bakit pinapauwi ng Davao? Anong gagawin nila? Sila magbibigay ng proteksyon kay Kibuloy? Magiging human sila? O ano kaya talaga?
So kung totoo na yung mga kalalakihan ay pinauwi ng Davao para proteksyonan si Kibuloy, ibig sabihin nito ay nagpapakita na hindi pa siya susurrender. Nagpapakita na hindi malayo doon sa kanyang sinabing hindi siya magpapahuli ng buhay. Base rin doon sa naunang mga statement ni Kibuloy before. O hindi ho talaga maganda kapag ka ho ganun ang nakikita. Dahil kung nagpapalakas ng sibilyan at followers para siya proteksyonan, hindi magandang pangitain niya. Ibig sabihin, mananatili silang hindi susunod sa court order at hindi magpapakita sa pulis. Ganun ba yun? Kung makita man, hindi basta-basta mauwi ng pulis kung merong sibilyan na ihaharap sila, human shield nga, para lang ho proteksyonan. Kasi ganito po yung sinasabi ng pulis after ng mag-raid ng isang araw. Kinonfirm po ng pulis na meron silang intel report, merong sigurado silang report na si Kibuloy ay nandyan sa Davao. Especially dun daw sa may Gloria Mountain. Nandun daw po si Apollo Kibuloy. Ginawa lang sabay-sabay ang operation sa ibang lugar para ho tiyakin na hindi mapokus sa isang area. Pero dahil hinarangan siya ng mga member doon sa compound o malapit sa gate ng lugar ni Kibuloy, hindi kaagad nakapasok ang pulis. Kaya kung nung nakabandang huli nakapasok sila, wala na si Kibuloy. So ganun ba yun? So kasi ang sinasabi ng PNP, lalo na ho ang Region 11 PNP, positibo ang kanyang impormasyon nandun si Kibuloy kaya sila nag-operate. Hindi naman ho kasi mag-ooperate ang pulis kung walang intel report. Kasi yung intelligence operation, counterintelligence, yan ang nagiging basihan ng actual operation ng pulis. Hindi naman ang pulis basta mag-ooperate ng walang information Hindi nagpapagod lang sila. So kaya sila gumawa ng operasyon yan na pagpasok sa mga compound na pag-aari ni Kibuloy ay dahil nga merong impormasyon natanggap ang PNP nandun sa loob. Ang problema lang dahil hinarang, matagal bago nakapasok ang mga pulis dahil pinatupad ang maximum tolerance, bago sila nakapasok, nakawala na. Kasi pinairal at papairali ng pulis at ng gobyerno ang maximum tolerance para hindi ho magkaroon ng away. Pero ang tanong, sa mga susunod na araw, meron pa rin maximum tolerance. Pero hindi natin alam kung ano mga pwedeng mangyari. Kaya nga aabangan ito ito naman ho ay mga balita lang hong nangyayari na aking binibigyan ng opinion, analysis at interpretation at dagdag na mga balita galing sa ating mga pinagkukunan ng impormasyon sa mga galaw. Okay? Ang pulis, side ng gobyerno, nagpapatupad ng batas. Si Kibuloy, ayaw sumuko, dinidepensa ng kanyang mga member. So tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang isyong ito. At sino kaya ang madadamis nito sa bandang huli? Aabangan natin kung hanggang saan aabot ang isyong ito.